Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa investigador, babaeng wala namang palang lisensya, umeepal na dentista. Si Miss Rosemary Salazar lang ang nagtitreat sa pasyente. Nag-work siya alone from Monday to Sunday, open siya. Wala pong nagsusupervise sa kanya. Hindi kasi uma-appear doon si Dr. Comia. Papasa mo pa kuya. Maganda sa'yo kuya jacket. Sa bali 10 ko yung 4. You are now under arrest for illegal practice ng para akin na po yun. Huwag mo alisin yan. Walang gagalawin dyan, ha? Mga lumang tinapay at tsokolate, nire-recycle at muling binebenta. Para sa mga feeds na yun ng mga hayop, kaya reject na. Hindi na pwede pang kainin, pero nire-recycle pa rin lang. Nagagalit po ako dahil di naman totoo. Eh, sino po bang matutuwa? Ayan ang kalakal namin, no? Mga pulis batak na nakunan sa kamera, ano na nga ba ang napala? Pag napatunayan na isang miyembro ng kapulisan, gumamit ng illegal na droga, ito ay classified as grave misconduct. So, offenses falling under grave misconduct are punishable by penalty of dismissal from the service. Hindi na kapaniwala yung ganun kasi silang alagad ng bataan, silang gumagawa ng labag. Bakit nagpapatupad sila kung di na naman kaya gawin? Dapat nasibak na sa pwesto yun. Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez at ito ang investigador. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga kwentong isinusumbong nyo sa amin, hindi namin tatantanan. Doon sa Bulacan, pati lumang tinapay at dugyot na tsokolate, abay inire-recycle at ibinebenta pa. Ano ito, bote dyaryo? Sus ko po! Tsokolate at biskwit. Wow! Ang tsokolate, masarap kainin. Matamis nguyain. Murang biskwit, pakalma sa makulit. Pero ang tanong, lahat ba tsokolate at biskwit ligtas at malinis? Sa matatamis na dila, patok ang tsokolate. Swak din ang biskwit. Pero may ilang produkto raw sa pamilya na hindi basta tsokolate o tsokolate kung hindi mga tsoko-latak. Pati biskwit, malayo rin daw sa pagiging sweet. Bakit? Isang sumbong ang nakarating sa aming tanggapan mula sa lungsod ng San Jose del Monte sa Bulacan. May mga paninda raw kasi doon na kaduda-duda ang pinanggalingan. Pagkakaalam ko, para sa mga feeds na yun ng mga hayop, kaya reject na. Hindi na pwede pang kainin, pero nire-recycle pa rin lang. Dahil sa nakakabahalang sumbong na nakarating sa amin, sinimulan na namin ang pag-iimbestiga. Sa bungad pa lang na itinuturong imbaka ng mga inirereklamong produkto, abala ang mga tauhan. Bisi-bisihan. Naidokumento sa aming kamera ang mga sako-sakong produkto. Ano kaya ito? Yung mga nasa plastic na dinudurog at ginagawang taktak. Yung biskwit na pinatatamis nila at binabalot. Kaduda-duda rin ang mga pwesto ng kanilang paninda. Abay, bakit naman tila walang matinong lalagyan ng mga pagkain dito? Oops, pinulot pa ni ate. Dahil ba wala pang 5 minutes? Naku naman! May kontrata na kami dito. Sa bandang likuran naman ng imbakan, uy, tsokolate! Yummy! Uy, bakit naman kinakamay nila ate? Uy, bakit naman parang wala sa matinong lalagyan? Uy, bakit parang tira-tira na lang? Tsoko-latak! Naku, linsyak! Inilabas na sa kumpanya yan, for animal consumption yan. Minabuti na rin naming imbestigahan pati ang lugar kung saan daw dinadala ang mga produktong galing sa kanilang imbakan. Isang truck ang naabutan naming tumutulak palayo sa lugar. Sa Siling Matanda, Pandi, Bulacan, huminto ang sinunda naming sasakyan. Isa sa mga sinusuplayan ng warehouse sa San Jose ay ang Rodisco sa Pandi, Bulacan. Napag-alaman namin na sa lugar naman na ito niriripak ang mga pasong produktong galing sa lungsod ng San Jose del Monte. Aba, sandali, akala ba namin hindi ito pagkain ng tao? Naloko na! Yung mga biscuit na galing sa warehouse, dinudurog lang
nilalagyan ng honey at saka binebenta sa Samar. Dagdag ng aming informante, tinatawag na taktak ang mga ni-recycle na produkto. Sa araw ito ibinebenta sa mga tao. Mapamatanda o bata, walang kawala. Pati nga ilang tindahan sa lugar nagbebenta raw ng mga panindang galing dito. Ganito ba ang klase ng paninda na ligtas kainin ng mga tao? Tsokolating galing sa warehouse, recycle na yung mga yun, madumi na yun. Ayon pa sa informante, may impluwensya ang may-ari ng mga inirereklamong imbakar at tindahan. Isa raw kasi siyang punong barangay. Kinilala ang may-ari nito at kapitan de barangay sa Bulacan na si Roberto Concepcion. Si Roberto Concepcion, siya ang may-ari ng Rodisco. Kapitan din siya ng Siling Matanda. Ang lagay, kaya ba malakas ang loob na magbenta ni Kap ng mga taktak na produkto? Ang mga produktong takta agad naming ipinasuri sa isang laboratorio. Susunod! Hindi siya pwedeng kainin ng tao kasi hindi maganda yung pagkaka-storage sa kanya. Nagagalito ako dahil di naman totoo. Eh, sino po bang matutuwa? Ayan ang kalakal namin, no?